Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Unite Pilipinas. Pahayag ito ni ex-Senator Trillanes, babala sa botante. Mag-isip-isip kayo, lalo na kayong mga DDS. Nagbabala si dating Senador Antonio Trillanes sa publiko kaugnay ng posibilidad na manalo sa pagkapangulo si Vice President Sara Duterte at iginiit na dapat umanong maging mapanuri ang mga Pilipino sa maaring kahinatnan ng bansa. Ayon kay Trillanes, naniniwala siyang maaring malagay sa alanganin ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Dahil dito, hinikayat niya ang mga botante na pag-isipang mabuti ang kanilang susuportahan sa susunod na halalan at timbangin ang mga posibleng epekto ng kanilang desisyon. Sabi niya, kung makabalik sa pwesto ang mga Duterte, I tell you, gigibain na talaga nila ang bansa. Sa kabila nito, patuloy na umiinit ang usapin sa politika habang papalapit ang susunod na halalan sa bansa kung saan inaasahan magiging sentro sa diskusyon ang mga liderato at direksyon ng pamahalaan. Okay. So, tingnan natin kung anong reaksyon ng taong bayan, kung marami bang naniniwala sa kanya o tinatawanan lang siya. Okay. 44,000 ang nag-react. 36,000 ang tumatawa, 2,400 ang galit, 5,000 lang ang nag-like sa kanyang payag. So, percentage-wise, nasa 90% ang hindi naniniwala sa kanya. Yung 90% tinatawanan siya, galit sa kanya. So, dito natin makikita ang pulso ng taong bayan. Talagang pag-eleksyon na ngayon, nako, landslide. Hindi lang landslide. Tsunami. Tsunami win si BP Sara kung ngayon na ang eleksyon. I don't know kung ganito pa rin ba ang sentimento ng taong bayan pagdating na eleksyon. Sabi nga ni Professor Clarita Carlos, if BP Sara maintains the numbers, ibig sabihin yung mga election surveys, she will surely win. So ano ba? Sino ang magigiba pag nanalo si BP Sara? Buong bansa? Nako, I disagree dito sa sinasabi ni ex-Senator Trillanes. Ang magigiba, sigurado yan, ang mga kawatan sa gobyerno. Malala ko tuloy yung assessment ni Congressman Edgar Erese. Sabi niya, pag manalo si BP Sara, dalawang senaryo lang ang mangyari kay Marcos Jr. at ang kanyang mga kakampi. Ano? Either diretso sila sa kulungan o mag-exile. So, Hawaii Part 2 ba ito? Huwag tayong papayag. Walang exile yan. Mapanagot yung dapat managot. Kasi nga, nakaka-umay, nakakadismaya, nakakagalit. Yung for the past 3 years, niloko nila tayo. Hirap na hirap ang taong bayan sa pagbayad ng buwis. Utang sila ng utang na tayo rin laman lang ang magbayad sa utang ng gobyerno. Ginagastos kung saan-saan, napupunta sa mali-maleta. Tapos, ganyan lang, libre, walang mapanagot. Walang mapanagot dahil, I don't know, kung ICI ko, no? Para mapanagot, anong rekomendasyon ng ICI? I think 8 kongresista lang ang inirekomenda na hindi naman mga big fish. Romualdez, ligtas.
Pangulo, ligtas. Senate, Blue Ribbon, ligtas sila, except sa mga senador na plano nilang sampahan ng kaso. Bakit? Senador ba? Nagsimula ang flood control scam sa Kongreso. Bakit? Walang mga kongresista, 8 lang na mga... So, wala na talaga. Wala na ako ha, personal ko lang ito. Wala na akong aasahan sa administrasyong ito. Sa susunod na lang na administrasyon. Kaya tama yung sabi ni Atty. Baligod, yung testimonya ng Brave 18 Marines, subukan niyang isubmit sa ombudsman. Kung aksyonan, mabuti. Kung hindi, edi next administration sa 2028. Next na. Kaya magigiba, hindi ang bansa. Ang magigiba ang mga mali-maletang tumanggap ng mali-maleta. Humanda kayo. Kaya yung nakatanggap ng mali-maleta, sabi ni Congressman Toby Chanco, ginagawang lahat para matanggal nila si VP Sara sa pwesto para hindi na siya makatakbong presidente. But, again, ang galing team up nitong dalawa, Erese and Toby Chanco. Hindi yan mga DDS mga independent-minded. Pag makonvict si VP Sara, sabi ni Congressman Erese, lalong magagalit ang taong bayan pag matanggal ba siya through impeachment. Lalong magagalit ang taong bayan at kahit sinong endorse ni VP Sara, mananalo pa rin. Agree ako doon. Ang dami pang, nandyan si Baste, nandyan si Pulong, ang dami pang pwedeng kumandidato, pwedeng endorse ni VP Sara kung sakaling matalo siya o ma-convict. But to me, wala. I hope tama ang aking analysis, gut feeling ba. Panalo sa Senado, yung sapat na yung bilang ng mga senador sa Senado ngayon na magbigay ng acquittal kay VP Sara. Kaya good luck sa mga maleta gangs. Magigiba kayo pag upo ni VP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong po ito sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero, mga dagko na gid og buslot ang iyang atop nga yero. So mo na ni. So kining diri dapita silupin ra gyud ang ginabutang tungod kay kung mag-ulan, ulanan na gyud. Dito ida. Og mo na ni ang yero nga among gihatag. Gamit manan ko na dan ikaw pahilo no ba ibag ko sa daan. No, ja din. Magamit ko siya. CR ato siya din ina sa Martilyo. Karon man na gyud sa pag-atop. So nakatop na gyud ang among gitabangan sa ye. So nindot na gyud ang ilang atop na pulihan natong mga daot ganina. mat sa Ginoo nga napulyan na gud ang among sin di na gud mimuulanan. So pila na to ka tuig? 5 na. Mm. Salamat kayo sa nagtabang ani nga di na gid mimuulanan.
Salamat kaayo.